Chemistry MV5, Part 4 of 8. How to solve a 3 by 3 by 3 Rubik's Cube, CFAP method. Hello po, ako po si Tutor Sunny at ngayon ay magsosolve tayo ng 3 by 3 by 3 na Rubik's Cube gamit ang CFAP method. Pero ang F2L natin, gagamitin natin ay ang Intuitive F2L. Okay? So, tabi muna natin tong dalawa. Okay? So, meron siyang 6 na sides. Bawat side niya ay may kanya-kanyang kulay. So, ang harapan ay blue, ang katapat niya na nasa likuran ay green o yellow-green, ang kanan ay red, ang katapat niya ay orange, ang nasa ibabaw ay yellow, at ang nasa ilalim ay puti. Okay? So, meron siyang 4 na edge pieces sa bawat side, meron ding 4 na corner pieces sa bawat side, at may isang centerpiece, okay, sa bawat side niya. Okay? Ngayon, guluhin na natin para ma-solve na natin. Ngayon magulo na siya, pwede na nating i-solve. Okay? So, gagawa muna tayo ng white cross. Okay? So, yung puti, kailangan nasa ilalim siya. So, ito yung centerpiece niya, kulay puti. Ibig sabihin, itong buong side na to ay kulay puti. So, ilalagay natin siya sa ilalim. Okay? So, ngayon, kailangan natin i-match ang bawat edge piece sa centerpiece niya. Halimbawa, ito, kulay pula. So, itong white at saka red na edge piece, dapat nandito siya. Okay? Para mag-match sila nung puti at saka nung red. Okay? So, yung white-red dapat nandito. Yung white-orange dapat nandito siya sa likod. Okay? Tapos, white at saka yellow-green nasa kanan. At white doon naman, ito. Okay? Dito lang siya. Okay? So, gawin na natin. Taas natin to. Ikot. Tapos, dalawang ikot para mag-match yung kulay na puti doon sa blue. Tapos taas uli natin to, ikot, kasi ang katapat ng blue ay green na nasa likod. Ayan, match na yung kulay. So ikot na lang natin pababa para mag-match naman yung puti. Tapos ito na yung orange niya, nag-match na. Ito yung puti, so ikot na lang. Ayan, match na. Tapos yung red naman, nag-match na yung kulay. Ito yung puti. So baba lang natin. So ngayon, meron na tayong white na cross. Okay? So, ngayon, gagawin na natin yung F2L. Okay? Pero intuitive F2L ang gagamitin natin. Okay? So, intuitive F2L. So, ito, meron tayong red at saka blue. So, kailangan dalhin natin siya sa red at saka blue na sides. Okay? So, ito na siya. Ngayon, ito yung corner piece para dito yan. So, yung edge piece na red at blue, nandito siya. So, kailangan itaas natin. Tapos baba uli natin to para hindi masira yung white cross. Okay? So balik natin yung corner piece na red at saka blue na may white. Yung white sa ilalim yon. Okay? So kung mapapansin nyo, ito yung edge piece niya. Okay? Kailangan nandito siya. Itong corner piece naman, dapat nandito siya. So kapag ang ibabaw niya ay magkasalungat yung kulay, ito blue, ito red. Okay? So ang gagawin natin, okay, ganito ang hawak niya. Kung saan nakikita ko pa rin yung red at saka blue kasi nasa red at saka blue tayo. Tapos, itataas ko lang to para mag-match yung kulay. Okay? Tapos, ikot lang. Tapos, baba. Ayan na siya. Okay? Next, ito naman, naka-ano na siya, naka-match na yung kulay niya. Blue at saka orange. So, dadalhin natin siya sa blue at saka orange. Since yung gilid niya ay orange, so dito siya sa centerpiece na orange. Okay? Ganito ang hawak kung saan nakikita ko pa rin yung blue at saka yung orange kasi nasa blue-orange tayo. Tapos ikot lang natin to, tabi muna natin para mataas to. Balik natin to, tapos ibaba na natin. Ayan na siya. Okay? Next, ito naman, orange at saka yellow-green, kaya dapat nasa side siya ng mga orange at green, okay, o yellow-green. Okay, yung puti sa ilalim yon. So, nandito na siya. Salungat yung kulay niya kasi yung puti nakaturo sa taas. Okay? Ngayon, hanapin natin yung edge piece niya. Nandito. Yellow, green, at saka orange. Kung mapapansin nyo, yung edge piece niya, yung gilid ay orange. Kaya dapat iikot natin siya sa orange na centerpiece. Ito na siya. Nag-match na yung kulay. Okay? So, kailangan kita ko pa rin yung green o yellow-green at saka yung orange. Hindi pwedeng pag ganito ang hawak. Kailangan ganito. Okay? Kailangan nakikita ko yung dalawa. Tapos,
since match na yung edge piece niya, so ibababa natin yan, tapos iikot natin to para ito ima-match natin doon sa edge piece niya. Ayan, okay, nag-match na. Tapos tataas lang natin, itatabi, taas ulit to, balik natin to para mababa to. Ito na siya. Okay? Ito naman, red at saka yellow-green, kaya dapat nasa red at saka yellow-green na sides. Okay? So, ito yung red, match na yung kulay. Tapos, yung puti sa ilalim yan. Okay? Dito siya. Ngayon, ang edge piece niya ay nandito, yellow-green at saka red. Okay? So, kung mapapansin nyo, parehong yellow-green ang nasa ibabaw. Kapag pareho ang kulay sa ibabaw, kailangan ito ay itatabi muna natin dito. Okay, sa tabi ng corner piece niya. Para maitabi ito dito, okay, so ang gagawin natin, kung mapapansin nyo, itong corner piece na to, itong 2 layers na to, okay, itong corner piece at saka yung edge piece ay ayos na. Okay, kaya hindi natin siya pwedeng basta itaas ng ganyan, tapos iikot natin to para malagay dito. Hindi pwede kasi masisira to. Itong dalawang piraso na to, itong corner piece at saka itong edge piece na to. Okay? So, ang gagawin natin, ito, pwede natin ikot to, yan, pag ganyan. Okay? Di nandiyan na siya. Tapos, saka natin itataas ngayon. Masira man to, okay lang, kasi hindi pa naman siya buo. Pwede na ngayon natin dalhin tong pula, okay, dito, para maitaas to. Ayan, okay? So, kung mapapansin nyo, nag-match na yung kulay. Tapos, kailangan ibalik natin to. Okay? Ayan. Para yung red edge piece at saka yung center piece mag-match yung kulay. Tapos, ilayo muna natin para mataas natin to. Tapos, ikot natin to. Tapos, baba uli natin. Ayan na siya. Okay? So, tapos na yung 2 layers natin, yung F2L natin. Intuitive F2L ang ginamit natin dyan. Okay? Ngayon, dito na tayo sa OLL o Orientation of Last Layer. Ibig sabihin, yung ibabaw dapat lahat kulay dilaw. Okay? So, ngayon, meron tayong letter L dito na may headlights na merong isang line dito. Okay? So, pag ganyan, gawin lang natin tong algorithm. Small r, u, r prime u, r, u prime, r prime u, r, u prime 2 times small r prime. Okay? Yellow na lahat yung nasa ibabaw. Tapos, gagawin na natin yung PLL. Pero naayos na rin siya, automatic. So, tapos na siya. Okay? Nagawa na natin siya. May kaso naman na kapag okay na yung OLL niya, o Orientation of Last Layer, yung nasa ibabaw, puro yellow na. Okay? Pare-pareho na yung kulay niya. Yung PLL naman, o yung Permutation of Last Layer. Okay? Yung dito niya, yung gilid niya. Okay? So, kung mapapansin nyo, itong red at saka green, dapat nandito siya. Okay? Tapos, ito namang blue at saka red, dapat nandito siya sa kabila. Okay? Sa madaling sabi, itong dalawa, kailangan magpalit. Tapos, itong orange naman, dapat nandito siya. Kasama ng orange. Okay? O dapat nasa orange side siya. Itong red naman, dapat nasa red side. Okay? So, sa madaling sabi, itong dalawa, kailangan magpalit. So, itong dalawa, kailangan magpalit. Itong dalawa, kailangan magpalit. Okay? So, kung titignan nyo, para siyang letter T. Okay? Kaya tinawag na T-perm o T-permutation. Okay? So, pag ganyan, ganito lang gawin natin. RU, R prime, U prime, R prime F, R2, U prime, R prime, U prime, RU, R prime, F prime. N na. Okay na siya. So, gagawa tayo ng iba-ibang case nito, okay, sa ibang video para hindi sobrang haba. Iba't ibang case ng permutation, okay, o PLL. So, gagawa tayo ng iba't ibang case ng PLL sa ibang video. Tapos gagawa rin tayo ng iba't ibang case ng OLL sa ibang video din para hindi sobrang haba. Ganun din ng F2L. Okay? Gagamitin natin ng intuitive F2L at saka ng F2L ng CFAP sa bawat case niya. Okay? Sa ibang video din yun para hindi po sobrang haba. So, abangan nyo na lang po. So, huwag kalimutan mag-subscribe. Maraming salamat.